A day in the life of a 24-year-old full-time content creator mom. As per usual, sabay kaming gumising ni Skyler ngayong umaga. Tapos syempre, pagkagising namin ay more chikahans at more tawanans kami. Ano ba naman kasi, magaling na siya ngayon. Pero kagabi, grabe, sobrang pinuyat niya ako. Buti na lang nga talaga dito si Daddy Sermenyo. May taga-masahay ako para tanggal lahat ng pagod ko kagabi. After ko malinisan na daw si Skyler, bumaba na rin nga kami. At tingnan nyo, grabe kapogi ng Junakis ko na ito. Habang ang mami niya, ito dugyot na dugyot at nakapantulog pa rin hanggang ngayon. Pero tayo mga mommies, gano'n naman talaga, ibubuhos natin lahat ng oras natin para sa mga anak natin kahit wala na nga matira para sa sarili natin. Anyways, nung time na to, si Skyler, pinatitingin ko po siya sa camera. Pero sobrang busy nga niya pagtingin dito sa napakalaking yellow duck na ito. Bala, ito nga yung duck na napanalunan namin nung nag-date nga kami ni Daddy Sermenyo. At ibibigay ko nga ito kay Bibo, kaya naman nandito siya sa baba. Etong si Skyler nga, basta super happy niya, yung paa niya, grabe, hindi magkaintindihan, pagpadyak-padyak. Iniwan ko na lang rin nga muna siya sa daddy niya kasi kailangan ko nga po muna magtrabaho. Nung time po na ito, nafe-feel ko na nag-uumpisa na nga rin yung ubo ko. Kung maalala nyo kasi sa previous video ko, nilagnat nga po ako nung isang araw. At marami nga sa inyo nagsabi na kaya daw ko nilalagnat ay dahil nabinat nga daw po ako dahil sa pagpapaayos ng buhok. Uy, grabe naman kayo. Flu season po kasi mga momshikels at syempre pati ako tinabla na rin nga po ng sipon at ubo. After ko nga po magawa yung trabaho ko, tingnan nyo naman ang nadatnan ko. Tulog na tulog nga po itong mag-ama ko. At dahil mukhang mahimbing naman sila, ito nagbukas nga muna ako sa ref ni mother para maghanap nga ng pwedeng gawing merienda. Sabi ko nga nakakaloka tong ref na to, ang laki-laki pero walang lamang masasarap na food. Kaya naman itong kapirasong watermelon na lang yung kinuha ko, at least masarap din siya tapos healthy pa nga para kay Sky na rin. May kasama rin nga pala ako dito paglafang etong si Perseus. Yes po, kilala niyo na siya. Siya nga po yung pusa ko na galing sa Baguio. At nabanggit ko na rin nga po sa inyo na pagala-gala nga siya dito sa first floor at sa second floor. Pero nung dalaga pa po ako, talagang magkasama kami sa kwarto. Naaalala ko nga noon palagi pa kaming magkatabi kong matulog. Pero nung nag-umpisa nang lumaki yung tiyan ko, pinalabas ko na rin nga po siya sa kwarto ko since ang sabi nga po masama daw po sa mga baby ang balahibo ng pusa. Kaya nga may times na talaga nagpipilit siyang pumasok sa room ko dahil doon nga po siya nasanay. Nung magising naman itong si Skyler, umakyat na po kami dito sa taas since si Daddy Sermenyo naman po yung may trabahong kailangan gawin. Palagi nga kami ganito, halinhinan nga po kami kapag magtatrabaho at mag-aalaga kay Skyler. Kaya naman thankful pa rin ako na kinakaya ng oras namin na makapagtrabaho pa rin parehas habang inaalagaan nga itong si Sky. Pag-akyat ko naman, grabe, super gulo pa rin talaga ng aming kwarto kaya sabi ko maglilinis nga muna ako. At alam nyo ba mga mare, super bait talaga nitong si Skyler kapag alam niyang may ginagawa ako, hindi talaga siya nag-iiyak-iyak. Kaya naman ito, nakapagdinis na ako, nakapagpalit pa ng cover ng aming kama. Pagtapos naman ni Daddy Sermer sa trabaho niya, binuksan niya nga itong first parcel of the day ko, tapos nakantaka nga siya kung ano daw ba ito. Ay, ang mga tatay talaga walang kaalam-alam sa mga gamit sa bahay. Gusto ko rin nga palang i-share sa inyo guys itong antena ni Skyler. Yes po, opo, antena po talaga siya kasi tingnan nyo kahit anong gawin kong pagbaba sa kanya, hindi po talaga bumababa yung buhok niya na yan. Pero sabi nga ni mother, siguro nga dahil po ng puyo niya, nagtampo tuloy itong si Skyler kasi tinatawag ko daw na antena yung buhok niya at ito nagsumbong pa sa daddy niya. Naloka pa nga ako kasi tingnan nyo nilalaro niya itong pansit canton. Anyways, ito na nga po ang aking parcels of the day. Mukhang gustong-gusto nyo nga po kapag nag-unbox ako ng mga parcels ko. Pero for today, maloloka kayo kasi yung unang parcel na in-unbox ko, sigurado ko na hindi ako umorder nito. At ilang beses na rin nga po itong nangyari sa akin, may gumagamit ng pangalan at address ko. Pansin ko kasi na kapag all caps lock yung pangalan ko sa mga delivers, hindi talaga ako umu-order nun. Mas naloka pa nga ako kasi grabe, super liit nito pero 800 pesos tapos hindi ko nga alam kung ano ba ito. Napapaisip na lang talaga ako kung sinong nanloloko sa akin. For the second parcel naman, ito nga po ay damit ni Skyler. O diba ang cute-cute po niya, ternuhan pa. For the third parcel naman, alam nyo na damit ulit ni Skyler tapos ternuhan ulit. Naa-addict po kasi talaga ako mag-mine lately na mga damit ni Skyler sa mga live seller. Kaya para sa fourth parcel, eto't mga damit ulit at hanggang sa fifth parcel natin, mga damit pa rin ni Skyler. Patawa-tawa na nga lang ako nung time na to pero pinapagalitan na talaga ako ni Daddy Sermenyo
tingnan nito. Ano ba naman kasi, bili daw ako ng bili ng mga damit ni Skyler tapos ang bilis naman daw pagliitan. Hindi ko nga daw talaga dapat dinadamihan yung bili, and sa totoo lang, tama naman siya. Pero syempre, hindi ko lang po talaga mapigilan yung sarili ko na mapasot ang mga anak ko nitong mga cute-cute na damit na ito. Tapos maya pa nga ang paglabas ng mga nagla-live sale sa TikTok ko, o diba budol talaga? For the last parcel naman, dito talaga nagulantang ang Daddy Sermer nyo kasi napakaliit niya pero 5,000 pesos siya. Ewan ko ba, napakarami kasi talaga nagsasabi na flathead daw itong si Skyler, kahit feel ko naman ay hindi. Kaya talaga napabili ako nitong Maharlika na unan para nga maayos yung kanyang shape ng head. Pero since baby pa siya, pinagamit ko na po talaga siya ng mga pillow na may shape para nga po hindi ma-flat yung head niya. Kaya sabi ko talaga parang hindi naman siya flat head. At kung ngayon ko lang rin nga ayusin yung head niya, siguradong hindi na nga siya masyadong mag-change kasi nga malaki na siya. Pero magta-try pa rin nga po ako. Tingnan nyo naman, dahil nga sa mga sabi-sabi ng mga tao, talagang napabili ako at naging conscious ako sa shape ng head ni Skyler. Para sa last parcel naman, bumili nga po ako ng insert para sa car seat ni Skyler. Feel ko kasi talaga hindi siya gaanong protected doon sa car seat niya, since kapag maalog nga po or malubak ay kumakalug-kalug yung ulo niya. Kaya naman sabi ko, tatry ko nga po itong car seat insert na ito kasi baka nga mas protected siya dito. After ko mag-unbox, nagtatampu-tampuhan pa nga itong si Daddy Sermer nyo kasi hindi nga daw ko mapagsabihan pagdating sa mga damit ni Skyler. Kaya nga sabi ko, videohan ko ang pagtatampo niya para may pakita ko sa inyo, pero nakita naman niya yung camera. Pero may point naman nga siya, hindi talaga ako dapat bumili ng sobrang dami kasi ang bilis pagliitan. Anyways, pagbaba namin, tingnan nyo nga nakarating na si Mother, dala-dala itong kanilang nabiling washing machine at itong TV namin. Nilibre nga kami ni Mother ng bagong TV, o diba, napakasyala. Tuwing bababa naman kami ni Skyler dito, palagi nga po siyang nilalagyan itong tissue sa likod niya since napakapawisin po talaga niya. Alam din naman natin na talagang masama nga po sa mga bata at lalong-lalo na sa mga babies kung matuyuan nga po sila ng pawis sa likod. Pagpunta naman namin dito sa may kubo, tingnan nyo itong si Mother, naghahanda na nga po ng pagkain ng mga doggies. Yes po, opo, lahat ng ito ay para nga po sa aming mga doggies dahil isa nga po sa kanila ay may birthday ngayon. Itong si Daddy Sermer nyo naman, nag-uumpisa na nga po para sa trabaho niya ngayong hapon. Bali, babantayan niya nga po itong makukulit na to habang nagpapati sila dito sa labas. Naloka naman ako dito kay Skyler nung makita ko na lang basta na talagang inaangat na nga niya yung kanyang likod at ulo dito sa kanyang patalbo. Grabe talaga ang batang ito, napakatigas na mga buto-buto pero delikado na nga siya dito ngayon kung palagi nga siyang tatayo or babango. Ano ba naman kasi, natutuwa nga siyang tingnan-tingnan itong ating pack members kaya naman siguro siya nag-hyper din. Pag-akyat naman namin dito sa taas, may pahabol pa nga akong parcel. Tingnan nyo nga naman, wala talagang katapusan. Pero wag kayo, hindi na to damit ni Skyler ha. Bale, eto nga po pala yung mga sofa cover na binili ko at finally, after so many years, dumating na rin siya. At dahil nga first sofa ko to, Diyos ko, talagang hirap na hirap din ako kung paano ko ilalagay tong cover na ito. Talagang tinignan ko pa nga yung manual kasi nakadrawing nga doon kung paano siya, at nung itry ko naman finally, nakuha ko na rin nga kung paano siya ilagay. Bale, pangit pa nga itsura niya pero syempre gagamitan mo nga siya nitong mahaba na to para nga gumanda siya. Ito mga to nga, ini-insert lang siya dito sa mga gilid-gilid para magkaroon nga siya nung parang pinaka-light. At tingnan nyo nga, ang ganda-ganda na niyang tingnan, mukha ng pang mayaman. Pero dahil hindi ko nga muna siya nalabhan bago ko ilagay, eto't pinaliguan ko na lang nga po muna siya ng sandamakmak na alcohol, o diba? At least kahit papano ay disinfected na siya.